May nag-message sa ating page at sabi niya, huwag na nating pangalanan, bakit masakit ang tiyan ko? Ang sagot, bimali ko. Ay nako, baka mabash na naman ako. Siya, ito na ang paliwanag natin dyan. Sorry po sa mga nagtatanong sa ating messages pero hindi ko po nasasagot madalas dahil sa katotohanan. Itong mga ganitong tanong, hindi ko po talaga alam ang sagot dahil hindi ko po kayo na-examine. Sa tunay na buhay, bago po tayo makapag-arrive sa mga posibleng dahilan ng pananakit ng inyong tiyan, may mga bagay po tayong kinukonsider dyan at dyan po papasok ang tamang history at physical examination. Marami pong dahilan talaga kung bakit sumasakit ang tiyan ng isang tao. Isa sa mga pinaka-common dyan ang pagkakaroon ng GERD o yung gastroesophageal reflux na related din po sa pagbibuild up ng acid sa tiyan, lalo na kung mahilig ang ating pasyente sa maasim, maanghang, matatabang pagkain, kape, gatas at soft drinks. Kung gusto po ninyong mawala yan, kinakailangan nating mag-lifestyle change. Kung on the heavier side, magpapayat din po kayo. Mayroon din naman pong mga tao na sumasakit ang tiyan dahil sa gallbladder disease, pwedeng gallbladder stones o tinatawag na bato sa apdo. Nangyayari yan dahil sa sobrang saturation ng bile, usually kapag sobrang dami ng nakakain ninyong matatabang pagkain, pati na rin po mga refined carbohydrates. Ito pong pananakit nito, pwedeng nag-i-intensify sa ating bandang right upper quadrant at nagra-radiate sa ating sikmura at pwede rin po sa ating shoulder blades at pati na rin po sa ating right shoulder. Minsan po, may kasama rin pong pagsusuka at pakiramdam na parang masusuka. Yung isang professor namin sa medical school na nagturo nito, tinamaan din siya ng gallstones. Nung tanungin daw siya sa emergency room kung anong klase ng sakit sa tiyan, ang nasabi lang naman daw niya ay, hindi ko alam, basta masakit. Shoutout kay Dr. Estrella, isa kang inspirasyon sa akin, sir. Minsan din po, nga pala, kapag bumabara yung gallstones, pwede po magdulot din yan ng paninilaw ng balat at ng mata at kung magkakaroon ng infeksyon, pwedeng may kasama ring paglalagnat. Kung may ganyan po kayo, magpatingin kayo sa doktor o pumunta sa pinakamalapit na emergency room. Isa pang dahilan ng pananakit ng tiyan kadalasan ay ang pagkakaroon ng acute appendicitis. Ito naman, pwedeng nasisimula sa may pusod, tapos mawawala, and then lilipat sa right lower quadrant. Pwedeng may kasamang paglalagnat, pagsusuka, pagkawala ng ganong kumain at iba pa. Walang gamot dito kundi operasyon kaya magpatingin sa doktor kung ganyan ang nararamdaman. Minsan naman po, ang pananakit ng sikmura, pwede ring magturo na ang pasyente ay mayroong pancreatitis. Pwedeng moderate to severe pain ang mararamdaman ng pasyente sa kanyang tiyan na may kasamang paglalagnat, pagdumi na may kasamang taba, nawawala ng ganang kumain at weight loss. Ang nagdudulot nito kadalasan gallbladder stones at pag-iinom ng alak. Kaya tigil-tigilan nyo na yung pag-iinom ng alak at pamumulutan ng masyadong matatabang pagkain. Combo meal yan. Kaya pwede rin combo meal ang gallstones at ang pancreatitis. Isa pa pong dahilan ng pananakit ng tiyan nyo, pwede rin pong urinary tract infection. Masakit sa puson, pwede rin pong nagra-radiate sa likod na may kasamang pagsusuka at pagdalagnat. At panghuli na, isa pa pong dahilan ng pananakit ng tiyan, pwede pong may problema sa puso at pwede rin pong atake sa puso yan. Tinatawag na cardiac equivalent yan kapag ganyan. Minsan inaakala natin na GERD or indigestion lamang pero kung tumatagal ng around 15 minutes yan, mayroong tight pressure sa area, nahihirapan huminga, may pananakit na nagra-radiate sa kaliwang braso at dito po sa jaw area, magpatingin na agad sa doktor dahil baka may kinalaman sa puso yan. Pero hindi ko naman sinasabi na sa puso agad ang dahilan ng pananakit ng tiyan nyo ha. Again, napakarami at ilan lamang ang mga ito sa pwedeng dahilan. Marami pa pong iba talaga pero ito na lamang muna dahil ito yung ilan sa mga common. Ulitin ko lamang po na walang direktang maisasagot sa tanong na bakit masakit ang tiyan nyo. Dahil again, maging definite lamang po tayo kung makakapagpa-check up kayo at para makagawa tayo ng thorough history at physical examination. Again, kinakailangan po ng thorough history and physical examination that would lead us to 80 to 90% chance na tama ang diagnosis natin. Hindi po pwedeng sasabihin nyo, Dok, bakit masakit ang tiyan ko? Malamang hindi ko po alam. At paano? Hanggang dito na lamang muna. Pakishare po ditong video na ito sa inyong mga kaibigan. Baka po sakaling meron pa tayong ibang matulungan at mayroon silang matutunan. See you in the next episode. Follow na for more. Ingat.